So, ito yung part 7 ng aming journey dito sa Pioneer Siniluan. Pioneer General Hospital, Siniluan, Laguna. So, pagkapasok namin dito, di ba Friday ng tanghali, is wala man siyang lagnat nung ipinasok namin. Kaso, kada oras, di ba pagkapasok namin, wala naman siyang lagnat. Nung nag-start siya na nilalagnat, talagang talagang nakakatakot. Nakakatakot talaga kasi makita mo yung anak mo na parang, alam mo yun, parang madededs ka nun. Tapos wala na akong ginawa kundi nervyusin na lang. Yung asawa ko na nga lang nag-iintindi. Ako, titingnan ko lang siya kung halimbawa, nilagnat. So, syempre, tuturuan ng sa lagnat para sa tamol. Tapos, mamaya, hindi kasi sila nagtuturo agad-agad ng mababa pa yung lagnat. So, ngayon, pag tumataas yung lagnat, biglang mangingitim. Kasi nga, hindi pa, kumbaga, nung pumasok kasi kami dito, diba, kinuhaan siya ng mga laboratory, okay yung sodium niya, okay yung dugo niya, okay yung ihi niya, wala siyang mga ganun. So ngayon, sabi ko namin, baka nga talagang amoeba, or yun nga, may diferensya sa tiyan. Ang kaso mo, hindi siya kagad mabigyan ng antibiotic kasi nga hindi naman nakukuhaan pa ng dumi. Pwede Biyernes, ganun lang yung senaryo, Biyernes, tapos pinainom siya ng pampurga. Pinainom siya kasi nga may nakita nga, sinabi ko nga na may lumabas sa kanyang bulate, tapos ikinuwento ko na may lumabas na bulate sa bibig niya last month, ganun. Hindi binigyan ng pamurga. So, nung binigyan ng pamurga, doon na nag-start na biglang akala niya may nakabara lang dito, yung pala talagang bulate yung lumalabas talaga. As in, bulate, mga ma'am, nakakatakot talaga. Tapos, hanggang sa Friday ng 5 p.m. saka lang siya napadumi. Kinuhaan ko ng tapos yun, na positive na talagang meron siyang may infection or bacteria sa hindi kasi amoeba yung tawag nila pero sa pagka diba, may nananana yung kanya daw dumi, ganun. Yun yung parang sipon na ganun. Tapos Biyernes ng gabi, naturokan na siya ng antibiotic. Biyernes ng gabi. Tapos alam niyo mga may nakakatakot kasi kapag sinusumpong siya ng lagnat, pag yung alam namin nalalagnatin na siya, talagang nakakatakot talaga. Tapos kada mayat may kalalabas na bulate sa bibig niya. Mamaya meron na naman lalabas. Siyempre nakakatakot. Hindi talaga kami nakatulog ng buong magdamag ng Biyernes ng gabi. Tapos Biyernes ng madaling araw, kumbaga, syempre, kaya ganun yung reaction sa katawan niya is, diba, yung isang antibiotic pa lang ang natuturok sa kanya. So, Biyernes ng madaling araw, talagang,
last na lagnat niya na talagang sabihin natin talagang yung nakakatakot talaga. Ang ginawa nung pagkaturok nung nurse ng sa lagnat, talagang hindi ko kaya talagang yung mister ko na lang yung nag-intindi. Kasi nakakatakot talaga, ninenervous ako na baka mamaya hindi na makayanan yung anak namin. Kaya ang ginawa niya, di nakahiga dito. Ayan. Nakahiga din yung anak namin, tapos kinumutan niya ng kinumutan. 2 kumot yung gamit, tapos kasi ang sabi ng doktor, nangingitim kasi yung mga daliri, pati yung mga paa. So, yung kamay, ang putla. Talagang matatakot ka kasi sasabihin mo, parang nga, kinumutan niya 2 kumot, tapos may, kasi sobrang lamig ng mga niya, buong katawan. Tapos nangingitim. Tapos, ang ginawa ko, lumabas ako. Kasi hindi ko kaya. Natatakot ako. Tapos, di nung mga ilang minuto na nakalipas, tinawag ako ng asawa ko, nandun ako sa may labas ng pinto. Nakayuk-yuk lang ako dun. Akala ko nung una naiyak ako. Tapos, yun pala, nakatulog na pala ako dun sa labas. Tapos, sabi niya sa akin, nagalit siya sa akin, sabi niya, parang ako pa daw yung mas bantayin niya kaysa dun sa anak namin. Di yung ginawa ko. Pumasok, bago ako pumasok, may dumaan na pasyente dito sa kabilang kwarto. Nakita niya kasi ako nakayukyuk doon sa may labas. Tapos, sabi niya sa akin, Ning, ba't diyan ka natutulog sa labas? Sabi ganun. Sabi ko naman, hindi ko po kasi kaya makita yung anak ko na na nag-chill pagka yung talagang mataas ng lagnat. Sabi kong ganun. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko kasi nervous po ako. 3 ml. Sabi ko, nervous po ako, hindi ko kaya. Sabi kong ganun. Kasi talaga nangingitim po namumutla. Tapos sobrang nginig ng katawan. Sabi niya sa akin, huwag kang matakot. Ako nga din kahapon ganyan yung pasyente ko. Talagang malala din daw. Pero ngayon, tapos sabi niya, dito na tayo sa ospital. Sabi niya ganun. Huwag kang matakot. Sabi, pray lang. Sabi niya ganun. Pray daw, pray. Tapos di nung pray lang daw, ganun. Tapos, di yun nga, pinapasok na ako ng mister ko. Nagagalit nga kasi siya sa akin kasi ninenervyos nga ako Di, ang ginawa, nung pagtingin ko ulit sa anak namin ay may kulay na ulit yung mga kamay niya. Bumalik na ulit sa sa normal. Sabi ko dun sa mister ko, anong ginawa mo? Sabi ko ganun. Sabi niya, pinunas-punasan ko. Sabi ko ganun. Basta syempre nagagalit siya kasi nga imbis na ako yung mag-aasikaso sa anak ko, ako pa yung sobrang hina. Ako pa yung hinang-hina.